Ayan po, may video okay, po may tayo. video muna. Nakikita po natin na may isang babae po na may hawak na helmet. Malabas po. At nakita po natin sa ipit po. Mukhang naglilinis ba to ng baril? Opo. Mukhang naglilinis yun Yes ng po. baril, tapos binaba niya, Opo. pumutok bigla yung baril, ano? Opo. So, ang natamaan dito is yung isa pang security guard na si Sir John Peter Embellado. Yes po. Okay, sige. Andito po si Tatay Nestor po. Makakausap po. Tay, sino po ang kasama ninyo? Jeffrey Barcuma. Kaano-ano niyo po si Sir Jeffrey? Tay? Security guard rin po na kasama ng anak ko. Okay. So, testigo po siya. Alam po niya kung ano nangyari. Bali siya po ma'am yung naka-accidental firing sa anak ko po. So si Sir Jeffrey po ang hindi sinasadya na makabaril. Opo ma'am. Okay, sige po. Tay, si John Peter po ngayon ay nasa ospital pa. Tama Opo. po ba? Opo. Ano po ang kalagayan ni Sir John Peter? Sana, noong Sabado pa sana ilabas yun eh. Kaya lang, yun nga ang kakulangan ng budget ba. Pero siya po ba ngayon ay nasa maayos na kalagayan na wala? Saan po ba siya tinamaan, Tay? Dito po sa hita, bali po to eh. Dito Balik lang po. sa... Okay, buti naman po at sa hita po Balik natamaan po talaga at yung hindi buto. sa... Oo. hindi sa ibang parte ng katawan, ano? Opo. So ngayon, Tay, papalabas na po si Sir John Peter at kailangan na lang po na masettle kung ano po yung bayarin sa ospital. Tama po ba? Opo ma'am. Okay. Ito pong agency nila, ano pong pangalan ng agency King nila? Arthur Security Agency. Okay, itong At King ayun. Arthur Security Agency, nagbigay po ba to ng tulong sa inyo, sir? Or wala po talaga kahit magkano? May binigay po sila nung follow up ako ng PhilHealth ng anak ko. Sabi nila mayroon hulog. Pero hanggang sa katagalan, ilang balik-balik, ilang follow up, wala talaga. Wala talaga. Kaya Sino po ang nakakausap niyo dyan, Tay? yung bali OM nila, Sino po? si Ronald Molinaw. Pero si Sir John Peter po, sinabi naman nila na nahuhulugan nila sa SSS, nabibigyan po nila ng buwanan po niyang hulog. Tapos, nakapag-file na po ba kayo ng claim tayo sa SSS or sa ECC? Hindi pa po. Hindi pa rin po. Good afternoon po, Sir John Larry Lacandose. Good afternoon po, ma'am. Yes, good afternoon. Si Attorney Pao Cruz po ito ng ACT-CIS Party List. Sir, nandito po ang tatay ng isa sa inyong mga security guard na si John Peter Embellado, si Tay Nestor Embellado. Ngayon nabanggit po niya na nabigyan po sila ng maliit na halaga. Magkano nga yun, Tay, na naibigay sa inyo? Yung binayad sa ginhulog sa PhilHealth ng anak ko dahil walang hulog, 3-2. So, 3-2 pa lang po nabibigay sa Tapos inyo. kami ng pambili ng pangdagdag sa dugo, nagbigay sila 1-6. Sir John Larry, wala po ba kayong ibang maibibigay na tulong dito sa inyong security guard na naaksidente po habang sila po ay naka-duty? Ganito po kasi, ma'am. Yung makakasagot po niyan, ma'am, yung operation manager po namin, ma'am. Kasi ako po, security guard lang din po ako dito, ma'am. Alam po yan ni tatay. Sir, nakalagay dito OIC po kayo eh. So kayo ang Opo, in ma'am. charge. Opo. So paano pong hindi nyo rin alam? Officer in charge po kayo, sir. Ma'am, yung mga sinasabi sa akin ni tatay, inireport ko po yan doon sa operation manager po namin. Ano pong sabi ng operations manager ninyo? Ma'am, okay lang po ba, ma'am? Yung operation manager na lang po yung kausapin niyo, ma'am? Kayo po ang tinatanong namin, Sir John Larry, kasi again, officer in charge po kayo. Kung wala naman, kung nandyan po ang operations manager, mas maganda. Pero kung wala po, dapat po nasasagot nyo rin ang katanungan namin, sir. Opo, ma'am. Opo. So nandyan po ba ang inyong OM or wala po? Nasa opisina po yan, ma'am. Sir, nasa opisina ba kayo? Nandito ako sa duty. Nasa duty kayo, sir. So kayo na lang po ang kausapin namin dahil total, OIC din naman po kayo at although patuloy po naming tinatawagan yung OM ninyo, hindi po kami sinasagot. So again, Sir Larry, tatanungin namin, ano po ang mabibigay ninyo na tulong kay Sir John Peter? Total, siya po ay employed ng King Arthur Security Agency at nangyari po ang insidente habang siya po ay naka-duty. Ma'am, yung OM na lang po kasi hindi ko po masasagot yan, ma'am. Alam yan ni tatay. Sir, again,
officer in charge kayo, bakit hindi nyo po masagot? Lahat naman po ng sinasabi ni tatay sa akin, pinaparating ko po doon sa operation manager. Ang tanong lang naman namin, sir, ano po ang binanggit ng operations manager ninyo? Ano po ang sinagot sa inyo nung pinarating ninyo yung kahilingan ni tatay? Tutulong naman daw din po, ma'am, sabi ni operation manager namin. Oh, bakit hindi pa rin po natutulungan hanggang ngayon? Palabas na nga po si Sir John Peter, gumaling na't lahat, wala pa rin pong naibibigay na tulong. Or kung meron man kakarampot lang. Opo, ma'am, opo. Naunawaan ko naman. Oo. Ay, forward ko na lang yung number ng operation manager namin. Sir, kailangan po namin ng kasagutan sana ngayon kasi nandito na nga po sila sa aming tanggapan at humihingi po ng tulong. Ma'am, nakiusap po ako sa agency na kung po pwede, abunuhan lang muna yung billing tapos ikaltas na lang dun sa sahod ko. Sa tuwing sahod ko, ikaltas. Pinapangakuan lang po kami lagi na ganito, na pinapangakuan lang kami na wala silang pera. Ang akin lang talaga, ma'am, mailabas ko yung pasyente ko. Kasi hindi ko naman pinabayaan yung pasyente ko. Andun naman po ako. Tapos, kasi bawat sahod ko, ma'am, nagbibigay ako ng 7K. Doon sa sustento, sa 7K. Hindi ko lang talaga kaya yung 58, ma'am. Yung 58,000 na billing. Kaya nagpapatulong po ako sa agency ko. Sir John Larry, narinig mo Pero naman ma'am, yun. itong si OIC, Opo, ma'am. ma'am, opo. Itong si OIC, ma'am. At saka yung admin namin, ma'am. Malaking naitulong po. Ito po, nagsulisit kami. 2 po kami sa buong building. Pero Sir Jeffrey, para lang din po sa kaalaman ng lahat, hindi lamang naman po sa solicitation ang pinag-uusapan natin dito. Dahil ang nangyari pong insidente ay nangyari po sa grounds pa ng inyong opisina, tama ba? Sa Saan po guardhouse nangyari po. to? O sa guardhouse, tapos while you're on duty pa. Opo. So ibig sabihin, meron din pong liability talaga dapat dito, yung security agency. Being employer nyo po sila. Kailan pa po nangyari ang insidenteng to, sir? Noong July 13 po. Oh, July 13 na, sir. Ano na ngayon? August 16. Mahigit 1 buwan na po ang nakakaraan simula nung nangyari po ang aksidente. Kahit 1 beses man lang po, Sir Larry, wala po bang naging meeting between you and the operations manager na, Larry, ganito ang gagawin natin. Larry, dahil ikaw ang nakikipag-usap kay Tatay Nestor, sabi mo sa kanya, ganito ang bibigay natin na tulong. Wala po bang naging ganon? Meron naman po, ma'am, nung una nandun sila sa ospital, yung sa swab test, tumawag po sa akin si Jeffrey. Sabi ko, sige, gagawin natin ang paraan yan. Tumawag ako dun sa operation manager namin, pinadalan ako ng 4,000. Tapos, yung pangalawa, yung sa dugo. Pero itong 58,000, sir, hindi nyo po ba napag-usapan? Kasi yun po ang balanse sa ospital ni Tatay Nestor. Yun, ma'am, yung sabi ng OM namin na tutulungan na lang, tapos lalapit sa kuhan tawag nito, yung mga pwedeng makatulong. Yung sabi ng operation manager namin. Sir, itong sinasabi ng operations manager mo, again, hindi po solicitation ang hinahanap natin dito. Kinakailangan po na may magbayad. Okay? Dahil ito pong si Sir Jeffrey, kagaya po ng sinabi niya kanina, wala po siyang kakayahan pang magbayad ng 58,000. Ang sinabi po niya, willing po siya na ibawas niya sa kanyang sweldo yung kanyang babayarin, yung kanyang obligasyon dito kay John Peter. At kitang-kita naman po kasi sa CCTV kanina na hindi po intentional ang nangyaring aksidente at ito'y puro papawang lang talaga, purong aksidente lang talaga, kumbaga. So, ang hinihiling lang po namin ay masettle itong 58,000, no, Sir Larry. So, maaari po ba na makuha namin ang commitment ninyo, sir, na by the end of the day, makausap yung OM ninyo, sir, at makommit itong 58,000 na to? Ang tatawagan ko mamaya, mayon. Hindi po pwede yung mamaya, Sir Larry, kasi tagal na po naghihintay ni John Peter 1 buwan na po mahigit. Tatawagan ko ngayon, ma'am, kung matapos yung usapan natin. Hello, Sir John Peter? Ma'am? Yes, good afternoon po, Sir John Peter. Sir, nandito po ang inyong ama at si Sir Jeffrey, ang inyo pong koopisina, no? Kasama na security guard. Sir, maaari niyo po bang ikwento sa amin kung ano po ang nangyari doon sa aksidente? Opo ma'am, yung araw na po na yun ma'am, paut na po ako sa trabaho po. Tapos po ako po yung nagbibigay sa office namin. Dumating din po yung kasama ko na si Jeffrey. Papa-duty po siya. Kaya pagkuha niya po ng service fire ma'am, hindi niya po na aksidente po na Kalabit. pagtanggal niya ng pin ng baril, na automatic po nakasak yung baril po. Tapos nung pagtanggal niya ng magazine, pinatong niya po sa table ma'am. Tama-tama, doon po ako nagbibihis. Tapos nagkikwentuhan po kami. Maya ma'am, pagdampot niya lang po ma'am, bigla na po pumutok yung baril ma'am. Okay. Sir Jeffrey, ito bang baril na ito ay may lisensya?
Hindi ko pa po alam ma'am, hindi ko may lisensya kasi naano po yan ng pulis nung nag-settlement kami sa pulis. Ano pong sinabi ng Ah, police? sinauli po yung sinauli din po yung baril So sir, wag na po kayo mag-alala. Ang ACT-CIS na po ang sasagot doon sa natitirang 58,000. Ngunit ito po ay hindi isang kumbaga leeway or tinatanggalan na natin ng responsibilidad yung King Arthur. Magbibigay kami ng tulong, babayaran natin para masagot na po yung problema ni Sir Nestor na makalabas na po agad si Sir John Peter. Pero Sir Larry, kayo po ay may obligasyon pa din na magbayad at magbigay tulong po kina Sir Nestor at kay Sir John Peter. Lalong-lalo na ngayon na hindi pa rin po siya makakabalik sa trabaho. Ang binanggit po kasi ni Sir Nestor ay nasira yung buto. Bali yung buto. Po. Bali yung buto. Bali yung buto. Ilang buwan daw po sir bago gumaling si Sir John Peter? Yun pa, hindi pa namin alam ma'am kung mga ilang buwan nga bago siya makabalik sa trabaho. Hello, Tay. Sige. Yung time na yan, Tay, hindi na ako po andyan kasi may acting OIC yan. Hindi naman ako kasali dyan sa problema dapat na ganyan Ano daw? Hindi daw po siya dapat kasali doon sa nangyaring aksidente or problema po na nangyari kasi meron daw pong acting officer in Napalit charge. po ako niyan Sir Larry, regardless po kung sino po ang OIC at the time, the fact na kayo po ang OIC ngayon at tinanggap niyo po ang responsibilidad bilang isang officer in charge ng inyong security agency, lahat po kayo ay may responsibilidad na pangalagaan po at bigyang hustisya ang nangyari po kay Sir John Peter. Again, diba kayo May na ang paparating umamin, po yan, kayo na ma'am. ang nagsabi kanina Sir Larry, diba responsibilidad ninyo na alagaan at pangalagaan itong inyong mga security guard. Hindi po kayo personal of course dahil sinabi nyo nga naka-leave kayo dyan, pero kayo po ay may katungkulan sa security agency. So again, responsibilidad nyo po iyan. So wag po kayo maghugas kamay na porket wala kayo nung panahon na yon, wala na po kayong responsibilidad. Siyempre hindi naman po yun totoo. Sino ang hahabulin ng mga biktima na ganito? Naunawaan ko naman, ma'am. Nauunawaan nyo, sir. So, wag nyo pong sasabihin dito sa ating complainant kay Tatay Nestor at dito po kay Sir John Peter na porket wala kayo doon, wala na kayong kasalanan. Hindi po ba? Sir Yung operation manager po sana, ma'am, kasi lahat naman po ng sasabi ni Tatay, sinasabi ko doon sa operation manager namin. Sir Larry, ganito. Dahil OIC kayo, ang gawin na lang po natin, tawagan nyo po ngayon. Babalikan namin kayo within siguro hanggang mga 4:00 ngayong hapon. At habang naghihintay po dito sila Sir Nestor sa aming tanggapan sa kabilang studio, tatawagan namin ulit kayo para po malaman kung magkano at ano po ang gustong mangyari nitong King Arthur Security Agency sa pangyayari pong ito. Okay ba yon? Sige po, ma'am, tawagan po ngayon, ma'am. Oo, ganun na lang Sir Larry ha. At total sabi mo OM lang ang makakasagot. So tawagan niyo na lang po ngayon. Tapos kami po ang tatawag ulit sa inyo. At i-relay po namin or papakausap po namin ulit si Sir Nestor. Okay? Opo, ma'am, opo. Sige po. Maraming salamat po sa inyong oras. Sir John Larry Lacandose, ang OIC ng King Arthur Security Agency. Maraming salamat po. Hello, good afternoon, Colonel Bodaño. Hello, ma'am. Good afternoon. Yes, hello, good afternoon po. Sir, meron po kami insidente dito ng accidental firing sa King Arthur Security Agency at nandito po yung biktima si John Peter Embaliado at ang aksidente pong nakabaril na si Sir Jeffrey Barcuma. Maaari po ba naming malaman, sir, kung may lisensya po ba itong King Arthur Security Agency in the first place na mag-operate ng agency po? Yes, ma'am. I-verify po muna namin sa licensing division kung itong si King Arthur ay may license to operate. So, Kung wala po silang license to operate, Colonel Bedaño, maaari nyo po bang i-share sa amin ano po ang maaaring maging penalty dito po sa agency na ito? Maaari po ba itong mapasara, masuspende ang permit? Ano pong maaaring mangyari? yes, ma'am. Kung wala siyang license to operate, eventually hindi dapat siya nag-deploy ng mga security guards, hindi siya kumukuha ng kanyang kliyente na nadi-deploy ng security guards. Kasi illegal po yan gawain. Kasi ang mga security agencies, bago mag-operate, dapat meron silang license to operate. May mga requirements po yan. At dito, sa sitwasyong ito, ang SOSHA ay mayroong jurisdiction para imbestigahan ng mga reklamo laban dito sa mga security agencies
na katulad nitong si King Arthur at sa mga security guards din na nagbabiolate ng alituntunin dito sa Republic Act 11917 na batas, polisiya na sumasangkop sa mga industriya ng mga ito. Ayun. Mabuti naman po, Colonel Bodanyo, at nasabi nyo po ang mga maaaring maging epekto ng violation po dyan sa Republic Act 11917. Ano? So, pasasamahan po namin sa inyong opisina si Sir Nestor Embaliado para maghain din po ng complaint laban po sa King Arthur Security Agency at nang mapaimbestigahan din po itong kanilang nangyaring insidente, pati na rin po kung may lisensya ba talaga sila, kung may lisensya po yung baril na ini-issue po nila sa kanilang mga security agency, at pati na rin po ang kalagayan ng ating mga security guard kung na-oobserba po nila ang tamang alituntunin, sir. Yes ma'am, at aming opisina po ay laging bukas, lalong-lalo na itong mga cases na ganito. Okay. Maraming salamat po, Police Colonel Merquide Bodanyo, ang Chief Enforcement Management Division ng SOSHA. Maraming salamat po, sir. And attorney, andito rin po si Sir Alvin Garcia, Senior Information Officer po ng ECC po. Good afternoon, Sir Alvin. Hello po, magandang hapon po. Good afternoon, Attorney. Yes, good afternoon po. Sir, kasi meron po tayong isang security guard na naaksidente at kinakailangan po niya sana ng pantustos sa kanyang medical bill. Ano po ang maaaring gawin ni Tatay Nestor para mag-claim po sa ECC kung sakaling hindi makipag-coordinate ang security agency? Oo nga, Attorney, pinapakinggan po yung kwento nila John Peter kanina. Sa ilalim naman ng EC program, compensable yung nangyari si John Peter kasi siya naman, bilang biktima, wala namang negligence sa side niya. Kumbaga, aksidente talaga yung nangyari. So, sa ilalim ng programa natin, qualified naman to avail si John Peter nung iba't ibang mga benefits natin. Kasama sa mga benefits na pwedeng i-avail ni John Peter is yung sickness benefit natin para at least yung mga araw na wala siya sa trabaho, makakuha siya ng daily benefits from the EC program. Una po yun. Pangalawa, yung mga medical expenses niya, kung may mga out-of-pocket expenses siya, ito yung tanggal na yung PhilHealth, tanggal na yung HMO niya kung meron, at kung may nilabas pa siya on his own, pwede po siya mag-file ng reimbursement din kay ECC. Ayun. Maliban po doon, kapag na-file na yung sickness niya at medical reimbursement kay SSS, EC po yung pinag-usapan natin dito, ha? Pwede po siya mag-avail din ng cash assistance na tinatawag po natin na directly naman pinafile dito sa opisina po ng ECC. Tulad po ng mga ginagawa at lumalapit sa atin previously. So, pwede rin po niya makuha yung cash assistance na 10,000. Pero, Attorney, pinapakinggan pa rin yung discussion nyo kanina. Isang concern pala natin dito is, una, wala pang verification, hindi pa natin na-verify kung enrolled sa systems yung mga security guards na involved natin. So, first and foremost, i-check lang natin kung enrolled sila sa systems. Anyway, kung enrolled man sila or hindi, or delinquente magbayad ng contribution yung security agency nila, hindi naman natin tinatanggalan ng karapatan yung mga victims natin, especially yung mga manggagawa natin na na-aksidente or nagkasakit ng dahil sa trabaho, para makapag-file at makapag-claim pa rin ng mga benepisyo sa programa natin. So, sa case ni John Peter, kahit delinquente, hindi tayo sigurado na nagbabayad. For example, si agency natin, pwede pa rin po siya mag-file at mag-claim ng EC benefits. However, of course, masasubject to penalties, corresponding penalties yung agency po natin. Dahil nabanggit nyo, Sir Alvin, itong penalty sa King Arthur Security Agency, of course, again, as you've mentioned, kahit delinquente po ang ating empleyado, maaari po silang employer po natin, Attorney. Maaari pong makakuha ng benepisyo mula po sa ECC. Magkano po ang nakikita nating penalty na maaaring maipataw po sa King Arthur Security Agency kung hindi po sila makapag-up-to-date, kumbaga, ng kanilang obligasyon? Depende yan actually, Attorney. Una, gaano nakatagal yung mga empleyado nila sa kanila. Pangalawa, kung magkano ba yung sinasahod ng mga employees natin. So, kumbaga, magbabacktrack yan para ma-determine natin magkano ba yung monthly salary credit ng mga employees natin, magkano ba dapat kinakaltas at magkano yung i-retro payment plus the penalty ni employer po natin. So, makakatulong sa atin directly dyan si SSS pagdating sa computation ng mga penalties. Plus the contributions na kailangan bayaran po ni security agency natin already. Sige po. Yun, isang magandang balita yun, no, Tay, at Sir Jeffrey. At least makakatulong po ang ating SSS at ECC. Yes po.
Yung year of 2022, ma'am, yung salary po namin is 537. 537. Sige sir, ang gagawin po natin kagaya po ng nabanggit ng ating ECC Senior Information Officer, i-verify muna natin kung up to date po ang inyong SSS dahil nabanggit nyo kanina na may 6 months na delinquency kayo, ano? Or yung employer ninyo, I mean. So may mga buwan na hindi nahulugan, so i-verify po muna natin kung nahulugan po ba talaga, enrolled po ba maski po si Sir John Peter sa SSS, sa Pag-ibig, pati po ang PhilHealth. Nagbi-verify po sana ako, so nahihirapan po ako pumasok sa SSS kasi nakalimutan ko po yung password ko at saka yung hiningihan ako ng Yung PIN. security question. Huwag na kayong mag-alala dun, Sir Jeffrey. Kami na po ang makikipagtulungan sa SSS. Pasasamahan po namin kayo sa aming mga reporter para po mapa-verify natin Yes kung po, up to date po ang inyong mga paghuhulog at pati na rin po ang inyong employer. In any case, maraming salamat po, Sir Alvin Garcia, ang Senior Information Officer po ng ating ECC. Sir, makakaasa po ba kami na matutulungan niyo po si Sir John Peter sa kanilang pag-claim? Yes po, as always, attorney, tulad ng mga ginagawa natin at pinibigyan assistance sa mga previous cases na nire-refer, readily available at ready ang office natin to extend assistance to John Peter po. Ayun, mabuting balita. At again, saludo po kami sa inyong trabaho. Maraming salamat po, Sir Alvin Garcia. Maraming salamat din po. Ingat po kayo lagi. Salamat po. So, Sir Nestor, ganun na lang po ang gagawin natin. Yung bill po na kakailanganin yung bayaran, total, nasa Jose Reyes po si Sir John Peter. Wag nyo na pong alalahanin yun, Sir, ha? Hihingin na lang po namin kung ano po yung mga dokumento para po masagot natin yung bayarin nyo sa ospital at kung magkano po yung kompletong detalye kung ano po yung mga bayarin na yun, Sir. Pero wag din po kayo mag-aalala. Ito pong King Arthur Security Agency, kagaya po ng nabanggit ko kanina, Sir, babalikan po natin sila ngayong hapon din. Tatawagan ko po ulit si John Larry Lacandose, yung OIC kanina. Kasi sabi niya, tatawagan niya yung OM dahil di naman siya makapag-commit sa atin kung magkano ibibigay niya, di ba? So, tatawagan po natin ulit sila ngayong hapon, Sir, para po ma-coordinate yun. Andito naman ma'am yung billing ma'am nila. Okay. Sige po, kami na po ang titingin yan dyan, Sir. No? At Sir Jeffrey, siguro iba yung ingat na lang din po sa susunod. Especially, may hawak po kayong barel at meron kayo syempreng mga kasamahan na nandoon din po sa lugar. Although purely accidental, kagaya ho ng inyong nabanggit, ay dapat mag-ingat pa rin po tayo. Okay? Siguro, Sir, ano po ang inyong mensahe sa inyong katrabaho na si Sir John Peter bilang na-aksidente po siya dahil po sa inyong baril? Bro, pasensya na kung hindi ko rin kagustuhan yung nangyari. Hindi ko rin alam na bakit nangyari yon. Isa lang din po kaming mahirap kaya walang-wala talaga. Pasensya na kung nahihirapan ka at sa kalagayan mo. Nahihirapan din kasi ako, bro, sa kakaisip kung saan ako kukuha ng ganyang alaga. Kaya nakipagtulungan na lang ako dito. Bro, intindihan ko naman, bro. Alam ko naman yung hirap na dinaanan mo pagtulong dito sa akin. Mula pa lang nung na-aksidente ako, hindi mo ako pinabayaan. Dinala mo ako dito sa ospital. Kaya rin to, bro. Alam ko naman, aksidente lang yun. Hindi mawawala. Basta tulungan lang tayo, bro. Kaya natin to. Thank you, bro. Thank you. Ayun. So maraming salamat, Sir John Peter, sa pagtanggap po ng aming tawag at alam namin na kayo'y nagpapahinga pa, so hindi na po namin to patatagalin, Sir, at kayo sana po at pinagdadasal po namin na kayo po ay tuluyan na pong gumaling at makalabas na po ng ospital. Maraming salamat po. Sa ACT-CIS Party List po, para sa mga hindi nakakaalam, nagbibigay po tayo ng medical assistance. So tutulungan po muna namin sila tatay para mailabas din po si Sir John Peter agad-agad sa ospital.